Hello sa inyo mga kapatid. Pagkapatuloy lang natin ang pinag-uusapan natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking. Ang sunod po natin ay, it is not easily angered. Ayan, pag nakita mo, bakit it is not easily angered? So, possible na yung love, maging angry siya. So, pag-usapan natin yan. May two types ng anger. Isang reactive tsaka reflective anger. Yung reactive is, once na nangyari sa'yo, di ba? Kung ano yung bugso ng damdamin mo, kung ano yung emotion mo, kung ano yung mood mo, di ba? Lalabas yung anger. Well, hindi mo kailangan mag-isip. Kumbaga, sabihin na lang natin yung tumama yung pinky ng paa mo sa kanto. Di ba? Alam niyo yan? Sa table. Hindi mo na alam kung anong sasabihin mo, gaano kadaming minsan mura na yung sinasabi mo, di ba? Pero sobrang sakit kasi. So magre-react ka, tapos sipa-sipain mo pa actually. Tapos magdadabog ka pa, aawayin pa yung sino malapit sa'yo. O kaya, di ba, may naglalakad sa bus, o kaya sa jeep, apakan yung paa mo. Ayun, galit ka na. Ayan. Ba? Ang bilis. Reactive. Meaning, hindi ka na nag-iisip kung ano yung i-react mo. Kumbaga, kung ano yung magsasalita ka na kagad, mag-isip ka na kagad, sama na agad yung loob mo. Now, meron tinatawag na reflective. Ano yung reflective? Ito yung dumadaan mo na siya sa isip mo. Do I have to be angry at this? Why? Why should I express this anger? Kasi walang sinabi sa Bible na kasalanan ang magalit. Wala. Kasi kahit mismong si Lord, nagagalit siya. Diba? Sa kasalanan. Unang-una na. Galit siya sa kasalanan. Hindi siya galit sa makasalanan. Handaan niyo mabuti yun. Kaya it is not easily angry. Nagiging angry siya minsan. Anong example nito? Perfect example nito, si Jesus mismo. 'Di ba? Nung pumunta siya sa templo, nakita niya nagpapalitan ng pera, 'di ba? Nagtitinda ng mga hayop, naging marketplace na, parang naging palengke na. Nagalit siya. Alam niyo yun, ginanon niya yung table. Talagang finlip niya yung mga table ng mga tao noon. Kasi, sabi ni Jesus, yung templo ng Diyos will be a house of prayer. Hindi siya para maging marketplace. Ba? Hindi siya maging business area ng mga tao. Kaya siya nagalit kasi it is a holy place. So pag inisip mo, so possible na magalit. Reactive ba yung ginawa ni Jesus sa tingin nyo? O reflective? Sulat nyo sa comments kung gusto nyo. Pero pag inisip nyo, siya rin yung nagpakita sa atin na love is not easily angered. Bakit kanyo? Lahat ng disipulo niya, tinalikuran siya. Kayo, isipin nyo na lang lahat ng taong magmamahal sa inyo, pinagkatiwalaan nyo, iniwan kayo, di ba? Doon sa time na kailangan niya na kayo. Kung meron pa kayong best friend, super close na close nyo, yun pa yung tumanggi na kakilala ka niya dahil lang sa nakulong ka, di ba? Ang sakit nun. Nakakagalit yun, nakakainis yun. Pero Jesus never was angry. Si Peter kasi yun, di ba? Hindi dinay siya 3 times bago tumilaok yung manok. Hindi ko kilala yan. Tapos nagmura pa siya sa dulo. Tapos, before niya kasi gawin yun, sinabi niya pa kay Jesus, paraphrase ko lang, dadaan muna sila sa katawan ko, dadaan muna sila sa akin bago ko nila makuha. Ganun, di ba? Nirebuke pa nga siya. So, ayun, yung kwento. Hindi nagalit si Jesus. At sobrang, ito yung isa sa pinaka gustong-gusto kong verse that helps me when I'm angry, di ba? Kung ayaw ko mag-forgive. Kasi madalas yan, galit ka pag ano, may kaaway ka. May galit or may object ka ng anger. So, ito yung verse natin sa Luke 23, chapter 34. Kung ano yung sinabi ni Jesus. Nung time kasi na to, nakapako na siya sa krus. Tapos kinuha ng mga soldier yung damit niya. Sabay, ang sinabi lang ni Jesus doon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Parang kung, di ba, human understanding, pag ikaw din nag-isip, hindi na, di ba? Parang papakulong mo lahat yun. Inano niyo ako, habang inosente ako, wala naman akong ginagawa. Magkikita tayo sa korte. Kumbaga lahat ng dinanas ni Jesus na wala naman siyang kasalanan. Dapat nagalit na siya nun, but never did na naging galit siya. Kasi that's the reason why he came. To save people that through him, di ba, maligtas sila. Kasi he knows that we do not know what we're doing. Sabi nga yun sa Bible verse na, for I do not do what I want to do, but it is the evil that I do. Di ba? Kasi nga, makasalanan tayo. We have this sinful nature. Doon tayo gustong iligtas ng Lord. Ikaw, kapatid, alam ko, may mga dinadaanan ka. Minsan, ninisip mo, sama ng ugali ko, sama ng ganito, gusto ko magbago, pero hihirapan ako, sobra ako nag-i-struggle. Ano bang gagawin ko? Parang, kunyari minsan, paulit-ulit na, magagawa mo yung kasalanan, tapos hingin ka ng kapatawaran sa Diyos, tapos magagawa mo naman, halos paulit-ulit yung cycle. And then, you have this, parang, may naipag-usap sa'yo or may tumatakbo sa isip mo na, hindi na, tama na, tigilan mo na yan. Lagi mo na lang pinabako yung Diyos sa cross. Hindi na, wag na.
ba't ba kasi kailangan pang itigil, di ba? Ay, hindi, babagsak ka lang ulit, tuloy-tuloy mo na, wala nang mangyayari dyan. Diba? If you hear these thoughts, I am going to tell you na it's not from God, it's not from you, it's from the evil one, it's from the devil. Tandaan yung mabuti to. When the things that you have done after failing, knowing na nag-fail kayo sa isang sin, nag-struggle kayo sa isang sin, iko-condemn kayo, that's not from God. Tandaan nyo ito mabuti. Because the love of God does not condemn, it convicts us. Diba? Anong pinagkaiba nun? Yung condemn, sabihin niya, tumigil ka na, huwag ka nang bumangon. Tigil mo na yan, wala kang kwenta. Ayan. Ang conviction is something to do with, look at God, He will forgive you. He will give His grace. He will give His love. Whatever that is, whatever struggle that is, give it to God. Yun ang magsasabi sa'yo na there's always hope sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi ang papaalala sa'yo mga word of God. Ngayon, ang problem, kung hindi mo alam yung promises ng Diyos, hindi ka nag-aabisa ng mga Bible verses, walang papaalala sa'yo, di ba? Mas lalo kang magda-down. Kaya sobrang ganda kung kapatid, sasuggest ko, mag-memorize ka ng verses. Kasi dun kukuha, dun ka magkakaroon ng faith that sabi ni Lord sa 1 John 1:9 that we confess our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ngayon, kung alam mo yung verse na to, kung nagkasala ka na sa Diyos, nag-fail ka na, yung magsasabi sa'yo, wag na, hindi ka papatawarin ng Diyos. Tigilan mo na, wag na. Hindi ka papatawarin, lagi mo na lang ang ginamit. Kapatid ako, wag kang makinig doon. Maniwala ka sa verse ng 1 John 1:9 na kung ko-confess mo yung sins mo kay Lord, honestly, repentantly, knowingly na nilalabanan mo, yung nag-struggle ka sa sin that you do not want to do this. And then at times na naging weak ka, that your decision making, hindi mo na-guard yung heart mo, hindi mo na-guard yung mind mo, di ba? And then you fall from sin. Nasabi ko, kapatid, lumapit ka lang sa Lord, papatawarin ka niya. I-claim mo, isa puso mo yung verse na to, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Alam ng Diyos na magkakamali ka. Kaya nga siya dumating para sa iyo. That's why it is not by works that we are saved. Kasi kung by works natin lahat to, mga kapatid, lahat tayo nagkakasala. Walang pupunta sa atin kahit isa. Kaya maraming tao, hindi na pumupunta ng churches kasi they feel that you have to be perfect, you have to be clean para pumunta ka sa church. No, kapatid. Ako nagsasabi sa iyo, pumupunta ako sa church kasi alam ko sa sarili ko, wala akong kwenta. Alam ko na marami kong kasalanan. Kaya nga, gusto ko lumapit sa kanya para babaguhin niya ako. I know that when I go to church, I do not go there because I'm holy, di ba? I do not go there because I'm sinless, di ba? Skinless, parang longganisa. Hindi, di ba? Pupunta ka dun kasi you want God to change you. I'm encouraging you right now, kapatid, if you're going through struggles, trials, nagkakasala ka sa Lord, humingi ka ng tawad, lumuhod ka, have a repentant heart, and claim that that sin that you are doing, that sin is not your identity. Your identity should be in Christ. Now, paano masasabing your identity is in Christ? You read the Word of God, you pray to Him, you go to, di ba, mga gathering ng mga people niya sa church, di ba? Kasi kung hindi mo rin naman ginagawa, hindi ko alam kung saan ka kukuha ng encouragement. Mas lalo ka lang madadown pag ina-isolate mo yung sarili mo. Kasi yun yung gustong gawin ni Satanas. Gusto niya i-isolate mo yung sarili mo once na nagkasala ka, once na nagkamali ka. Huwag kang lalayo kapatid sa Diyos. Yun yung gustong gawin ng tao. Kaya sabi niya, doon sa pinag-usapan natin, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yung sabi yung mga perfect yung mga clean ang pumunta sa kanya. Kaya kapatid, there's always hope. Tandaan mo to, hindi mahalaga actually yung pagbagsak. Ang mahalaga is pagbagsak mo, tatayo. Useless yung failure kung hindi ka babangon. Tandaan mo mabuti yan. Walang kwenta yung failure kung wala kang matututunan. So always look for the learnings. Tanong mo sa Lord, how can I guard my heart? How can I guard my mind? Kasi we can only be victorious if we are relying on the power of God. Sabi 2 Corinthians chapter 12 verse 9, for my grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness. Ayan mga kapatid, paniwalaan mo na God doesn't care about the failing, di ba? Kasi alam niya babagsak tayo sa maraming problema, sa maraming struggle ng buhay. Ang gusto niya, yung lalapit ka sa kanya. Yung may pag-connect ka sa kanya. Ayaw niya i-isolate yung sarili mo. Because our God is a loving God. Tandaan mo. And He is not easily angered. Yung pag nagkamali ka, isipin mo, paparusahan ako ng Diyos. Ay, naku, lahat ng ganito, ganyan, lahat ng curse pupunta sa akin. Hindi.
Sabi nga doon, love is not easily angered. Sobrang patient ng Diyos sa atin. Kaya nga love is patient na una, kind. Ulitin mo lang yun. And then you'll understand that God loves you. Have a blessed day, kapatid.